Nasa mesa ang lahat, masarap na ulam, mamahaling alak, at ang pamilyang tinitingala ng marami. Pero sa ilalim ng ngiti ni Miguel, naroon ang baho ng isang asawang nanunukat ng halaga ng tao, isang basag na plato, isang katotohanang inilabas, at ang pagtatapos ng pagiging sunod-sunuran ni Tala. Magtatapos na ang palabas, Miguel. Handa ka na bang harapin ang totoong bersyon ng asawang matagal mo nang inalipusta? Sino ang tunay na talunan sa hapag na ito? Walang kwenta ang niluto mo. Bakit ba ang hirap mong turuan? Para kang nanay mong inutil, puro abala lang ang dulot sa bahay na ito. Ang tinig ni Miguel ay tila talim na humiwas sa katahimikan ng kusina. Kasabay niyon padabog niyang ibinagsak ang kutsara sa mesa, sapat para manginig ang mga plato. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakayuko lang si Tala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi siya tumingin, hindi siya sumagot. Sa labas, unti-unti nang lumulubog ang araw, naghahatid ng malamlam na liwanag na tumatama sa mukha ni Tala. Bago ang hapunan, 3 oras siyang nagbabad sa palengke, namili ng sariwang isda at gulay at nagpakapagod sa pagluluto ng paboritong sinigang ni Miguel. Yung recipe na itinuro pa ng kanyang ina bago ito pilit na pinauwi ni Miguel noong nakaraang linggo. Dapat ay 20 days lang ang pagbisita ng mga magulang dito, Tala. Hindi ito hotel para tambayan ng matatandang walang ginagawa. Iyon ang huling sinabi ni Miguel sa kanyang ina habang pilit nitong itinutulak ang matanda palabas ng pinto. Ngayon, habang pinagmamasdan ni Tala ang mainit na sabaw na unti-unting lumalamig sa mangkok, naalala niya ang pagod na mga mata ng kanyang ina noong gabing yon. Ang bawat paghiwa niya sa mga gulay kanina ay may halong pagsisisi. Ang bawat paghalo sa sabaw ay tila pagpukpok sa sarili niyang dibdib dahil sa pananahimik. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala. Sa tapat niya, nakaupo si Miguel, abala sa pag-aayos na kanyang relong mamahalin, habang ang Doña Ising, ang kanyang biyenan, ay kasalukuyan ang naglalagay ng mga gamit sa hapag na parabang siya ang nagmamay-ari ng bahay. Wala silang paki sa kanyang nararamdaman. Para sa kanila, siya ay isang gamit lamang, isang tagapagsilbi na dapat ay laging nakangiti at walang reklamo. Ramdam ni Tala ang paninikip ng kanyang lalamunan. Tila may bara ng matigas na bato na ayaw lumabas. Ang kanyang puso ay parang basong malapit ng mabasag, puno ng mga luhang pilit niyang nilulunok. Hindi ito galit. Hindi pa. Ito ay isang uri ng pait na hindi maipaliwanag. Isang uri ng pagkagising na masakit sa kalooban. Nagsimulang magsalita muli si Miguel, ang boses ay puno ng pangungut, habang bumabaling sa kanyang ina. Matikman mo tong luto ni Tala. Siguradong matabang na naman, gaya ng ugali niya. Isang mahinang tunog ang nagmula sa dibdib ni Tala. Isang buntong hininga na puno ng lahat ng katanungang hindi na maibigkas. Sa ilalim ng mesa, nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtrabaho ng husto para sa taong walang ibang ginawa kundi maliitin ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng karakterhimikang pilit, nilag ipinapataw sa kanya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang ritmong hindi matapos-tapos. Hanggang kailan ko ba? Hahayaang yurakan nila ang danggal ng taong nagbigay sa akin ng buhay? Kapalit ng isang pagmamahal na sa simula pa lang ay isa na palang malaking kasinungalingan. Hindi pa man natatapos ang hapunan, ramdam na ni Tala ang pagbabago ng hangin sa loob ng kanilang tahanan. Mula nang dumating si Doña Ising, dala ang 5 malalaking maleta, ang dating maayos at tahimik na bahay ay unti-unting naging isang entablado ng pamumuna. Nagpapatuloy ang pagkain ni Miguel. Hindi man lang nag-abalang lingunin si Tala na nakatayo pa rin sa gilid. Tila isang aninong nakalimutang pawiin. Si Doña Ising naman, habang numunguya ng pagkain, ay tiningnan ng lamesa ng may halong pandidiri. Tala, bakit ganito ang pagkakaayos ng mga plato? Hindi ba itinuro sa inyo ng nanay mo mag-ayos ng hapag? Napaka-impersonal. Ang gulo tingnan! Wika ng matanda, sabay tulak ng plato palayo sa kanya. Nanigas si Tala. Hindi na lang ang pagkain ang inaatake nila, kundi pati na ang kanyang pagkatao at ang pamilyang pinagmulan niya. Yumuko siya.
Pilit na kinakain ang bawat salitang matatalim, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga baso. Huwag kang sasagot. Huwag kang iiyak. Ipakita mo na mas matatag ka sa kanila, bulong niya sa sarili. Ma, hayaan mo na. Ganyan talaga ang mga taong lumaki sa hirap, hindi marunong sa mga simpleng etiket. Sagot ni Miguel nang walang kurap, habang humihigop ng alak. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miguel ay parang mga bubog na pilit na ibinabaon sa dibdib ni Tala. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ay siya ring taong unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tumingin si Tala sa bintana, sa kadiliman ng gabi, at doon ay nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod na, ngunit hindi pa rin alam kung paano tatakasan ng hawla. Na siya mismo ang nagbukas para sa kanyang sarili. Simula bukas, gusto ko ay 5:00 ng madaling araw ay gising ka na. Maglinis ka ng buong bahay, tapos ipaganda mo ako ng agahan na lagi mainit. Huwag kang magkakamaling magkukulang, dahil hindi ko gustong nakakakita ng pagkakamali sa bahay ko. Utos ni Doña Ising, na para bang isa siyang reyna na nagbibigay ng hatol sa isang alipin. Tumalikod si Tala at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila mabigat na bakal na nakakabit sa kanyang mga paa. Habang hinuhugasan ang mga pinggan, naramdaman niya ang init ng tubig na dumadaloy sa kanyang mga palad. Sa bawat kuskus niya sa mga plato, tila kinukuskus niya rin ang lahat ng masakit na alaala ng araw na yon. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay parang natuyo na, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang nagsimulang bumulong. Hindi ito ang tahanan ko. Ito ay isang bilangguan, at sa bawat bilangguan, laging may susi na naghihintay na matagpuan. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang gabi na walang katapusan. Ang bawat umaga ni Tala ay nagsisimula sa tunog ng taho ni Doña Ising na humahampas sa sahig, isang hudyat na dapat ay nakahanda na ang lahat. Ngayong umaga, habang nag-aayos ng mga dokumento sa home office ni Miguel, aksidenteng natabig ni Tala ang isang drawer. May mga papeles na nahulog at kasama niyon ang isang maliit na diary na kulay asul. Hindi sana niya ito papansinin. Ngunit ang nakasulat sa pabalat ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Mga ari-ariya ni Tala. Sa pangalan ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Dahan-dahan niyang binuksan ang diary. Hindi ito basta diary ng mga pangyayari, kundi listahan ng mga pag-aari at ipon na dati. Iakala niya ay pinagsama nilang mag-asawa. Nakita niya ang mga petsa, mga pirma na kahawig ng sa kanya, at mga detalyeng hindi niya kailanman naaprubahan. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang sistemang paglipat ng kayamanan, mula sa kanyang pangalan, patungo sa pangalan ng kanyang asawa at ng biyenan. Anong ginagawa mo riyan? Ang boses ni Miguel ay parang kidlat na bumasag sa kanyang konsentrasyon. Mabilis na ipinikit ni Tala ang diary at pilit na itinago sa likod ng kanyang likuran. Ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naglilinis lang ako, Miguel, sagot niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumapit si Miguel, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Kinuha niya ang diary mula sa kamay ni Tala nang walang pasabi. Tiningnan niya ang asawa ng may malamig na ngiti. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tala, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat intindihin? Ikaw ang asawa ko. Ang trabaho mo ay maging masunurin. Ang lahat ng ito. Itinuro niya ang bahay at ang mga papeles ay para sa ating kinabukasan. Bakit kailangan mo pang magduda? Kinamay ko ang mga dokumentong yan, Miguel. Iba ang mga nakasulat. Mahinang sagot ni Tala. Ang tapang na pilit niyang tinitipon ay nagsisimulang lumabas. Tumawa si Miguel, isang tawang puno ng pangungutya. Duda? Yan ang problema sa'yo. Masyado kang emosyonal, kaya ka hindi umuunlad dahil nakatutok ka sa mga maliit na bagay. Magtira ka ng kaanting paggalang para sa taong nagbibigay sa'yo ng bubong na tinutuluyan mo.
Iniwan siyang nakatayo ni Miguel sa loob ng opisina. Ang bawat salita nito ay tila latigo na humahampas sa kanyang dangal. Naiwan si Tala sa gitna ng silid, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngayon ay hindi na lang ito tungkol sa pagmamalupit sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa pagnanakaw sa kanyang buong pagkatao. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya umiyak. Tumingin siya sa bintana at sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na handang magpaalipin. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, kasing talim ng katotohanang natuklasan niya. Ang hapunan ay naging masikip na pasanin sa dibdib ni Tala. Nakaupo siya sa harap ng mesa, pinapanood ang bawat subo ni na Miguel at Doña Ising. Ang pagkain na inihanda niya, nilagang baka na inabot ng 3 oras sa pagpapalambot, ay muling naging target ng mga mapanghusgang dila. Tala, parang kulang sa asin ang niluto mo. Masyadong matabang. Ganito ba talaga ang paraan ng pagluluto sa inyo? Napakatamad ng timpla. Wika ni Doña Ising, sabay tulak ng mangkok palayo. Ang tunog ng ceramic na tumama sa mesa ay parang hudyat ng pagsisimula ng isang bagyo. Hindi tumingin si Tala sa matanda. Alam niyang kapag nag-angat siya ng tingin, mababasa ng mga ito ang apoy ng put na nagsisimula ng magliyab sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang mangkok at inilapit ito sa kanyang sarili. Pasensya na po, Doña Ising. Aayusin ko po ang timpla bukas. Bukas? Lagi na lang bukas. Ang asawa mo, pagod na galing sa trabaho, tapos ito ang sasalubong sa kanya? Singit ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakapako sa asawa. Tala, nakikita mo ba ang hirap ko? Ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito. Hindi mo ba kayang gawin ang simpleng bagay na maging maayos na asawa? Ang bawat salita ay tila isang mitya na unti-unting sinusunog ang natitirang pasensya ni Tala. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang gumigising bago sumikat ang araw, na siya ang naglilinis, naglalaba at nagtatago ng lahat ng sama ng loob para lamang mapanatili ang kapayapaan na wala naman talagang kasiguruhan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ay naging kanyang sandata. Isang paraan para hindi nila makita ang unti-unting pagbabago ng kanyang desisyon. Miguel, nakita ko ang diary sa opisina kanina. Bulong ni Tala, sapat lang para marinig nilang dalawa. Tumigil ang pagkain ni Miguel. Nagpalit ng tingin ang mag-ina. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa hapag. Isang tensyon na halos hindi na makahinga. Ang ngiti ni Miguel ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na seryosong muka. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay na hindi mo maintindihan. Sagot ni Miguel sa isang boses na mababa at nakakatakot. Huwag mong subukang maging matalino sa harap ko, Tala. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari kapag nagsimula ako mawala ng pasensya sa'yo. Tumayo si Tala at iniligpit ang mga plato. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, maingat, at puno ng kakaibang lamig. Habang dinadala ang mga pinggan patungo sa lababo, naramdaman niya ang matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang mga mata ng 2 taong akala nila ay hawak na nila ang buong mundo. Hindi nila alam, sa bawat pagpatak ng tubig sa lababo, ang bawat patak ay nagsisilbing bilang ng mga araw na natitira para sa kanilang paghahari. Ang pagkukunyari ni Tala ay hindi na lang para sa kapayapaan, kundi para sa kalayaan. Kinabukasan, ang bawat galaw ni Tala ay tila bahagi ng isang masalimuot na sayaw. Habang naglilinis sa sala, maingat niyang inilagay ang isang maliit na recording device sa ilalim ng sofa, sa mismong lugar kung saan madalas maupo ang mag-ina upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado. Ang kalmadong nararamdaman ng isang taong wala nang balak umatras. Tala! Nasaan ang kape ko? Bakit ang tagal? Sigaw ni Doña Ising mula sa balkone. Narito na po! Sagot ni Tala. Ang boses ay pilit na ginawang malambot at masunurin. Nang makapasok siya sa loob, nakita niya ang mag-ina na nagtatawanan. Ang tawa ni Miguel ay puno ng pangungot
At habang pinag-uusapan ang isang investment na gamit ang perang dapat ay para sa kanilang mag-asawa. Hayaan mo, Ma. Sa loob ng ilang buwan, malilipat na lahat ng titulo sa pangalan ko. Pagkatapos, wala na siya magagawa. Sa ngayon, hayaan mo lang siya magsilbi sa atin. Mura ang labor, di ba? Wika ni Miguel, sabay higop ng kape. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay parang kutsilyong humihiwas sa natitirang respeto ni Tala para sa kanyang asawa. Ngunit hindi siya sumabog. Sa halip, inilapag niya ang tasa ng may maingat na ngiti. Eto na po ang kape ninyo. Pagtalikod niya, narinig niya ang pag-uusap na lalong lumalim. Pinag-uusapan nila ang paraan kung paano nila unti-unting sisiraan ang reputasyon ni Tala sa pamilya ng mga ito, upang wala itong malapitan kapag dumating ang panahon na itataboy na nila ito. Ang mga salitang walang kwenta, sunod-sunuran at madaling manipulahin ay paulit-ulit na binabanggit. Nakatayo si Tala sa likod ng pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalabos sa galit, ngunit hindi bumabagsak ang luha. Hinawakan niya ang kanyang telepon, binubuksan ang app kung saan diretsyong pumapasok ang recording mula sa device sa sala. Ang bawat pangungusap, ang bawat pagtawa, at ang bawat plano ng pagtataksil ay naitala ng malinaw. Ito na ang kanyang sandata. Hindi na siya isang biktima na naghihintay ng awa. Siya na ngayon ang tagamasid. Ang taong unti-unting nagbubuo ng ebidensya na dudurog sa kanilang wad na mundo. Habang naglilinis siya ng mga bintana, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa kusina noong nakaraang linggo. Ito na ang babaeng may hawak ng susi sa kanyang sariling kalayaan. Sa bawat pag-ikot ng basahan sa salamin, ang bawat kuskos ay tila paghahanda para sa nalalapit na paglalantad ng katotohanan. Ang gabi ay tila isang entablado para sa isang dula-dula ang hindi na matapos-tapos. Sa loob ng kanilang sala, nakatayo si Miguel, hawak ang kanyang telepo habang ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Nakasetup ang kanyang ring light. Handa na siya para sa kanyang Family Values livestream, isang regular na palabas na nagbibigay sa kanya ng libu-libong followers. Hi guys! Welcome back to my vlog. Today I want to talk about the importance of family support. Panimula ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at pagkukunyari. I'm so lucky to have such a supportive wife. Tala, come here please. Ramdam ni Tala ang bawat tingin na nakapako sa kanya mula sa camera. Lumapit siya. Ang kanyang muka ay pilit na nilagyan ng isang matamlay ngunit maamong ngiti. Ito ang maskarang pilit niyang isinusuot, isang maskarang balat kayo para sa publiko. Tala, tell them how much you love being a homemaker. Diba, napaka-fulfilling magsilbi sa pamilya? Tanong ni Miguel habang inakbayan siya ng mahigpit. Ang pagkakahawak ni Miguel sa kanyang balikat ay hindi malambot. Ito ay isang mahigpit na pagkakasakal. Isang babala na huwag siyang magkakamali ng sasabihin. Miguel, ang pag-aalaga sa pamilya ay isang responsibilidad na kinakaharap ko araw-araw. Sagot ni Tala, ang bawat salita ay may dalang tago na kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang nagbabasa si Miguel ng mga comment na puno ng papuri, "Sana all! You're such a perfect couple! Nakakainggit ang pagmamahalan niyo." Nakikita ni Tala ang refleksyon ng kanyang asawa sa monitor ng laptop. Doon, sa likod ng kamera, ang mga mata ni Miguel ay walang buhay, malamig at punong-puno ng paghamak. Tala, give me a kiss. For the fans! Utos ni Miguel sa pagitan ng kanyang mga ngiti. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang pagdampi ng kanyang labi sa pisngi ni Miguel ay parang pagdampi sa isang piraso ng yelo. Walang init, walang pag-ibig. Sa bawat segundong lumilipas, naririnig ni Tala sa kanyang isipan ang mga boses na narekod niya kaninang umaga. Ang mga boses na nagbabalak ng kanyang pagbagsak. Pagkatapos ng livestream, biglang naglaho ang ngiti ni Miguel. Pinitiwan niya ang balikat ni Tala ng parang isang basahan. You were too stiff. Next time, make it look more natural. Huwag kang magmukhang napipilitan, Tala. You're lucky I'm still keeping you. Malamig niyang wika bago tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan si Tala sa gitna ng sala.
Napapalibutan ng mga kagamitang nagkakahalaga ng malaki pero walang laman. Tumingin siya sa nakapatay na kamera. Sa bawat paggurap niya, ang imahe ng kanilang masayang pamilya sa screen ay tila unti-unting nabubura. Ang maskarang suot niya ay hindi na lang sa kanya. Maskara na rin ito ng buong buhay nila. At alam niyang, sa susunod na pagkakataon na suotin niya ito, hindi na ito para sa pag-aalay ng pagmamahal, kundi para sa huling pagtatanghal bago niya tuluyang baklasin ang lahat. Ang hapunan ay hindi na naging tahimik. Sa gitna ng pagkain, biglang inilapag ni Doña Ising ang kanyang kutsara na may malakas na kalansing, sapat para tumalon ang kabog sa dibdib ni Tala. Ang mga mata ng matanda ay nakatuon sa isang maliit na subreng nakapatong sa mesa. "Tala, paano mo ipapaliwanag ito?" wika ni Doña Ising. Ang boses ay puno ng nakakalaso na tamis. "Nakita ko ito sa basurahan kanina. Isang resibo ng pera na inilabas mo mula sa account ni Miguel. Saan mo ito dinala?" Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Yon ay bahagi ng perang inipon niya. Hindi para sa sarili, kundi para sa gastusin sa ospital ng kanyang ina noong nakaraan buwan. "Yun po ay para sa gamot ni Nanay, Doña Ising. Ipinagpaalam ko po yon kay Miguel." "Sinungaling!" biglang sigaw ni Miguel, na kanina pa tahimik sa gilid. Tumayo siya. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok. "Kailan mo ako pinagpaalam? Magnanakaw ka. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilya mo, ito ang igaganti mo?" "Miguel, alam mo ang totoo? Ipinadala ko ang resibo sa email mo, hindi mo lang binubuksan." Sagot ni Tala, pilit na pinatatag ang boses kahit ramdam niya ang paparating na panganib. Hindi na nakapagpigil si Miguel. Sa isang iglap, naglakad siya palapit at walang pag-aalin lang ang dinala ang kanyang palad sa pisngi ni Tala. Isang malakas na pak ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Napaupo si Tala sa sahig, ang kanyang pisngi ay nagsisimulang uminit at mamula. Ang sakit ay matindi, ngunit mas matindi ang pagkadurog ng kanyang puso. "Huwag na huwag mo akong susubukan, Tala." Bulong ni Miguel. Ang kanyang muka ay nakayuko ng malapit sa asawa, puno ng pagbabanta. "Dahil sa isang tawag ko lang, pwedeng mawala ang lahat ng suporta ko sa nanay mo. Gusto mo bang makita siyang mamatay sa hirap dahil sa katangahan mo?" Ang Doña Ising ay nanonood lamang. May ngiti ng tagumpay sa kanyang labi habang humihigop ng tsaa. "Tama lang yan sa kanya, anak. Ang mga babaeng tulad niya kailangang turuan ng leksyon para matuto ng lugar nila." Hindi sumigaw si Tala. Hindi siya umiyak. Sa sahig, habang hinahawakan ang kanyang namamagang pisngi, naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang labi. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang bagong apoy na naglalagablab. Ang pagkakasampal na ito ang huling patak sa basong puno na. Ang banta ni Miguel sa kanyang ina ay hindi na lang isang salita. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Tumayo si Tala ng dahan-dahan, hindi tumitingin sa kanila. Pumasok siya sa kanyang kwarto at nilak ang pinto. Habang nakasandal sa pinto, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang pisning namumula ay hindi na sumasagisag sa pagkatalo. Ito ay marka ng isang taong handa ng sumabog. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay mahigpit na nakakuyom. Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Ang lahat ng ebidensya ay kumpleto na. "Miguel, Doña Ising, hindi niyo alam kung anong uri ng apoy ang kinalabit niyo." Hindi lumabas si Tala ng silid sa loob ng 2 araw. Sa labas, naririnig niya ang mga yabag ni na Miguel at Doña Ising. Paminsan-minsang pagkatok ng malakas sa pinto at mga salitang puno ng pangungutya. "Tala, huwag kang mag-inarte! Magluto ka na!" Sigaw ng biyenan niya. Ngunit nanatiling pipi ang kanyang sagot. Sa loob ng silid, ang bawat sulok ay saksi sa kanyang pagbabago. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, pinapanood ang lahat ng recording na kanyang naipon. Bawat pag-amin ni Miguel tungkol sa paglipat ng titulo,
Bawat plano ni Doña Ising nasiraan siya sa mga kaibigan nila, at ang bawat salitang nagpapatunay na ang pagmamahal na ibinigay niya ay ginamit lamang bilang isang kasangkapan. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer at inilabas ang isang maliit na notebook kung saan nakalista ang lahat ng petsa, halaga ng perang kinuha at mga petsa na mga pangyayaring nagpapakita ng pang-aabuso. Hindi na siya ang babaeng nagtatanong kung bakit ito nangyayari sa kanya. Ngayon, alam na niya ang sagot. Nangyayari ito dahil hinayaan niya silang maniwala na wala siyang halaga. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigang si Elena, isang abogado na matagal nang naghihintay ng kanyang tawag. "Tala, napatawag ka?" Bungad di Elena, puno ng pag-aalala ang boses. "Elena, handa na ako," sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, hindi na puno ng takot. Ito ay may katatagan na tila bakal. "Lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Ang mga recordings, ang mga dokumento, pati ang mga resibo. Gusto ko nang matapos ito." "Tala, siguraduhin mo. Kapag sinimulan natin ito, wala nang balikan. Ang asawa mo, gagawin niya ang lahat para sirain ka," babala ni Elena. Tumingin si Tala sa bintana, sa papalubog na araw. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, pinibigyang diin ang bawat linya ng pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Hayaan mo siyang sumubok, Elena. Wala na siyang sisirain sa akin dahil matagal na niya akong dinurog. Ngayon, panahon na para ibalik ko ang lahat ng sakit na ipinaramdam niya sa akin." Pagkatapos ng tawag, tumayo si Tala. Lumapit siya sa kanyang cabinet at inilabas ang mga damit na binili ng kanyang asawa. Mga damit na mamahalin, ngunit tila kadena sa kanyang katawan. Isa-isa niyang itinupi ang mga ito at inilagay sa maleta. Hindi dahil aalis na siya agad, kundi dahil tinatanggal na niya ang bawat bakas ng lalaking iyon sa kanyang buhay. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya si Miguel na nakatayo sa harap, mukhang bagong ligo at handang mag-party. "Oh, lumabas ka na rin sa wakas! May dinner tayo mamaya kasama ang mga business partners ko. Mag-ayos ka, huwag kang magmukhang kawawa," utos nito. Hindi man lang nag-abalang magtanong kung paano ang kanyang namamagang pisngi. Tumingin si Tala sa mga mata ni Miguel, ang mga mata na dati sinamba niya. Wala na siyang nakikitang pagmamahal. Ang nakikita na lang niya ay ang isang taong hangal na nag-aakalang siya ang hari ng mundo. "Sige Miguel, mag-aayos ako," sagot ni Tala. Ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang ngiting hindi maintindihan ng lalaki. "Sisiguraduhin kong sa dinner na yon, hindi mo malilimutan ang gabing ito habang buhay." Ang buong araw ay ginugol ni Tala sa paghahanda para sa gabing iyon, ngunit hindi sa paraang inaakala ni na Miguel at Doña Ising. Habang abala ang mag-ina sa pag-aayos ng kanilang mga isusuot, si Tala naman ay tahimik na nakikipag-ugnayan kay Elena. Ang bawat detalye ng kanilang plano ay inilatag, kung paano ipakikita ang mga ebidensya, kung kailan gagamitin ang recording, at kung paano sisiguraduhing walang lusot ang mag-ina kapag nagsimula na ang pagbubunyag. Pumasok si Doña Ising sa kanyang silid habang abala siya sa paglalagay ng makeup. "Tala, huwag mong kalimutang isuot ang necklace na binili ni Miguel sa akin dati. Gusto kong makita ng mga business partner niya na mayaman ang pamilya natin. Huwag kang magmumukhang kawawa, nakakaya ka." "Opo, Doña Ising," sagot ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Ang bawat piraso ng alahas na suot niya ay hindi na simbolo ng karangyaan sa kanyang paningin, kundi simbolo ng bawat pagkakataong isinakripisyo niya ang kanyang dignidad para sa mga taong ito. Sa kabilang silid, narinig niya ang boses ni Miguel na nagtatawanan sa telepono. "Oo, siguradong makuha natin ang deal ngayong gabi. Ang misis ko? Don't worry, she's very obedient. She knows her place." Napatigil si Tala sa paglalagay ng kolorete. Ang mga salitang iyon, "she knows her place," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang matalim na naiti ang namuo sa kanyang mga labi. Tama si Miguel. Alam na nga niya ang kanyang lugar. Ang lugar kung saan hindi na siya magiging alipin, kung saan hindi na siya magiging sunod-sunuran, at ang lugar kung saan ilalatag niya ang husti
Siya na matagal nang ipinagkiit sa kanya at sa kanyang ina. Kinuha ni Tala ang isang maliit na USB drive na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit at maingat itong inilagay sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Ito ang magiging susi sa kanyang kalayaan. Ang bawat file sa loob nito, mga usapan, mga transaksyon, mga patunay ng pang-aabuso, ay handa nang ilabas sa tamang pagkakataon. Paglabas niya ng kwarto, Nakita niya si Miguel na nakatayo sa dulo ng hagdan, nakasuit na mukhang kagalang-galang. Tala, let's go! Huwag kang masyadong matagal, may schedule tayo. Utos nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sumunod si Tala. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila paghakbang patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Tumingin siya sa salamin sa hallway. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Tala na umiiyak sa kusina. Siya ay isang babaeng handang makipagdigma. Handa na ako, Miguel, sagot niya ng may kalmadong boses. Sumakay sila sa sasakyan. Sa buong biyahe, walang nagsalita. Si Miguel ay abala sa pag-check ng kanyang emails, habang si Doña Ising naman ay nagrereklamo tungkol sa traffic. Si Tala naman ay nakatingin lamang sa bintana, pinagmamasdan ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaan. Ang bawat ilaw na ito ay tila mga bituin na naghihintay sa kanyang tagumpay. Alam niyang sa pagtatapos ng gabing ito, wala nang babalik sa dati. Ang entablado ay handa na at ang bida ay hindi na magpapaapi. Ang ballroom ng hotel ay puno ng ningning at ingay. Nagkikislapan ang mga kristal na chandelier, sumasabay sa mahinang tugtog ng piano na nagbibigay ng ilusyon ng perpektong buhay. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Miguel, nakikipagkamay sa mga maimpluwensyang bisita, habang ang kanyang braso ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Tala, na para bang isang tropeo na kailangang iparada. Meet my wife, Tala. She's the secret behind my success. Pagmamalaki ni Miguel sa isang kliyente. Napilitan si Tala na nangumiti, isang niting kasing lamig ng yelo. It's an honor to be part of Miguel's success, sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa paligid. Naroon si Elena sa isang sulok na kasuot ng pormal na damit, naghihintay ng senyales. Ang lahat ay nakahanda. Inayos ni Doña Ising ang kanyang suot na alahas, na sa katotohanan ay pag-aari ni Tala na pilit niyang kinuha. Tala, kumuha ka ng inumin para sa atin. Huwag kang tatayo riyan na parang estatwa. Nakakahiya ka sa mga kasosyo ni Miguel, utos ng matanda sa gitna ng maraming tao. Hindi tumutol si Tala. Sa halip, tumayo siya ng may dignidad. Opo, Doña Ising, kukuha po ako. Habang naglalakad si Tala patungo sa bar, naramdaman niya ang bawat tingin ng mga bisita. Para sa kanila, siya ang perpektong asawa ng isang matagumpay na negosyante. Hindi nila alam ang bigat ng dinadala niya, ang bawat pasa sa kanyang puso, ang bawat luha na pinilit niyang lunukin sa loob ng 4 na dingding ng kanilang tahanan. nang makabalik siya, Inilapag niya ang mga baso sa hapag na kinaroroonan ni Miguel. Sa puntong ito, ang usapan ng mag-asawa at ng kanilang mga bisita ay tungkol na sa kanilang masayang pamilya at kung paano naging modelo si Miguel ng isang mabuting asawa. You know, honestly, I treat my wife like a queen. She doesn't have to worry about anything. Pagyayabang ni Miguel sabay inom ng champagne. Isang malalim na buntong, hininga ang pinakawala ni Tala. Tumingin siya kay Elena na tumango bilang hudyat. Tumayo si Tala, hindi para kumuha ng pagkain, kundi para maglakad patungo sa control room ng mga technician na nakabantay sa audio-visual system ng ballroom. Sa kanyang paglakad, nakita ni Tala si Miguel na tumingin sa kanya ng may halong iritasyon. Tala, saan ka pupunta? Upo ka rito. Hindi siya huminto. Ang bawat hakbang niya ay naging mas mabilis, mas tayak. Habang papalapit siya sa technician, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, hindi sa kaba, kundi sa isang matinding pananabik. Ang bawat pangungutya, ang bawat sampal, ang bawat gabi ng pag-iisa, lahat ng yon ay magwawakas sa loob ng ilang minuto. Nang marating niya ang control booth, tumingin siya sa malaking projector screen sa gitna ng ballroom.
Ang kanyang mga kamay ay humawak sa control panel. Ito na, bulong niya sa sarili. Ang huling hapunan ninyo ay magiging huling pagkakataon ninyong magpanggap. Sa gitna ng tawanan at clinking ng mga baso, biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang tanging natira ay ang malaking screen sa gitna na biglang nagliwanag. Si Miguel, na abala sa pagpapatawa sa kanyang mga kasosyo ay natigilan. Ang kanyang ngiti ay unti-unting napalitan ng pagtataka nang makita ang isang video file na nag-a-autoplay. Ano ito? Anong nangyayari? Galit na tanong ni Miguel sa mga technician, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Doña Ising sa loob ng kanilang sala. Ang boses ay matinis at puno ng paghamak. Ang asawa mo? Pagod na galing sa trabaho? Tapos ito ang sasalubong sa kanya? Huwag mo siyang pakainin ng maayos kung hindi siya susunod sa gusto mo. Ang buong ballroom ay biglang naging tahimik. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Si Doña Ising, na namumutla na ngayon, ay pilit na tumayo. Tala! Anong ginagawa mo? Patayin niyo yan! Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nalunod sa tunog ng video. Sunod na lumabas sa screen ang boses ni Miguel, ang boses na puno ng pagbabanta at pagnanakaw. Sa loob ng ilang buwan, malilipat na lahat ng titulo sa pangalan ko. Pagkatapos, wala na siyang magagawa. Mura ang labor, di ba? Nagkatinginan ang mga kliyente ni Miguel. Ang ilan sa kanila ay halatang nandidire. Si Miguel, na kanina lang ay nagmamalaki sa kanyang perfect family, ay hindi na makagalaw. Ang kanyang mukha ay parang sinampal ng libu-libong mga mata na nakatitig sa kanya nang may panghuhusga. Hindi pa natatapos ang video. Nagpakita ang mga resibo at dokumentong peke na nilagdaan ni Miguel para sa kanyang asawa. Tala, na kanina ay nasa control booth, ay dahan-dahang lumabas at naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Isang pader na hindi kayang tibagin. Sa harap ng lahat, kinuha ni Tala ang isang basong may lamang sabaw, ang natitirang bahagi ng paghahanda niya para sa gabing yon. At padabog itong ibinagsak sa mesa sa harap ni Miguel. Blag! Ang tunog ng nabasag na seramika ay humati sa katahimikan ng ballroom. Ang sabaw ay tumalsik sa mamahaling suit ni Miguel. Ang sabi mo, hindi masarap ang luto ko, Miguel? Wika ni Tala. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at punong-puno ng kapangyarihan. Ngayon, tikman mo kung gaano kapait ang lahat ng panlolokong itinanim mo sa buhay ko. Lahat ng mata ay nakatuon kay Tala. Si Miguel ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding hiya na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang career, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang perfect life ay nabasag, gaya ng mangkok na nakakalat na yun sa sahig. Hindi makapagsalita si Miguel. Ang bawat matang nakatitig sa kanya ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, na dati ay humahanga sa kanyang pagiging ideal husband, ay isa-isang naglalakad palayo, iniiwasan ang kanyang tingin na parang nakakahawang sakit. Miguel, it's all a lie! Pilit na pagtatanggol ni Doña Ising, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Tala, you're ruining us! Pamilya tayo! Paano mo nagagawa ang ganito sa asawa mo? Tumingin si Tala sa biyenan. Ang bawat linya sa kanyang muka ay nagpapakita ng pait na naging bato. Pamilya? Tinuring niyo ba akong pamilya? O baka naman ginawa niyo lang akong kasangkapan para sa inyong kasakiman? Humarap si Tala sa mga bisita. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may dalang bigat ng katotohanan. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong yurakan niyo ang pagkatao ko dahil naniniwala ako sa kasagraduhan ng kasal. Ngunit ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, ito ay pagkaalipin. Ang lahat ng nakita niyo sa screen ay hindi lang basta video. Ito ay mga dokumento ng pagnanakaw, pandaraya, at pag-aabuso. Lumapit si Elena sa tabi ni Tala, hawak ang isang makapal na folder. Handa na ang lahat ng legal documents para sa annulment at sa pagbawi ng lahat ng ari-ariang illegal na inilipat sa pangalan ni Miguel. Mr. Miguel, we have everything.
Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Miguel. Nawala ang kanyang abang, nawala ang kanyang kayabangan. Napaluhod siya sa harap ng maraming tao, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng hiya na hindi niya kayang buhatin. Tala, please, pag-usapan natin ito sa bahay. Huwag mo akong ipahiya ng ganito. Pabulong na pakiusap ni Miguel. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Sa bahay? Wala na tayong babalikan na bahay, Miguel. Sagot ni Tala. Ang bahay na yon ay hindi naging tahanan dahil sa inyong dalawa. Ang pag-aari na sinubukan niyong nakawin ay hindi na mahalaga dahil ang kalayaan ko ang pinakamahalagang bagay na hindi niyo kailanman mabibili. Sa loob ng ballroom, walang ingay. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Miguel at ang mahinang paghikbi ni Doña Ising. Ang bawat kliyente, ang bawat kaibigan, at ang bawat bisita ay saksi sa pagbagsak ng isang wad na hari. Si Tala, sa kabilang banda, ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagtanggap. Nahanap na niya ang sarili, at sa wakas, malaya na siyang huminga. Ang ballroom na dating puno ng ningning ay tila naglaho ang liwanag sa paningin ni Miguel. Ang mga guards ng hotel ay unti-unti nang lumalapit upang ilabas ang mga taong nagdulot ng gulo. Ngunit hindi na kailangan. Ang pinakamalupit na parusa ay hindi ang pagpapalaya sa kanila, kundi ang mga tingin ng mga taong dati tumitingala sa kanila. Mga tingin na puno ng pandidiri at pagkamuhi. Iwan niyo na kami, utos ni Miguel sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay paos at pasag. Tumingin siya kay Tala, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit wala na ang dating ningning ng pagmamahal. Ang tanging nakikita na lang ni Tala ay ang refleksyon ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Habang naglalakad palabas ng ballroom, si Doña Ising ay patuloy na nagmumura, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Tala, magsisisi ka! Sisirain kita! Hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo! Tumigil si Tala sa paglalakad. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bakal. Doña Ising, ang lahat ng perang ninakaw niyo ay maliit na halaga kumpara sa dignidad na ninakaw niyo sa akin. Kunin niyo na lahat. Yun ang magiging kabayaran niyo sa lahat ng taon na ginawa niyo akong alipin. Ngunit tandaan niyo, ang pangalan niyo ay nakatatak na bilang mga magnanakaw at mapalinlang. Yun ang legacy na iniiwan niyo. Hindi na nakasagot ang matanda. Ang kanilang paglalakad palabas ng hotel ay tila paglalakad patungo sa isang buhay na puno ng kahihiyan. Walang sasakyang naghihintay, walang mga kasosyo na susunod sa kanila. Wala ng family values na maipagmamalaki sa social media. Naiwan si Tala sa lobby kasama si Elena. Ang katahimikan pagkatapos ng kaguluhan ay isang uri ng musika sa kanyang mga tainga. Ang bawat bigat na daladala niya sa kanyang balikat sa loob ng maraming taon ay unti-unting napapawi. Tala, sigurado ka bang ito ang gusto mo? Tanong ni Elena. Hinahawakan ang kanyang balikat. Marami pang proseso ang haharapin natin pero sa ngayon malaya ka na. Tumingin si Tala sa labas, sa malamig na hangin ng gabi. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng main entrance. Isang babaeng pagod, sugatan, ngunit buhay na buhay. Wala na ang takot. Wala na ang pangangailangang magpaalipin. Oo, Elena. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa bukas. Sagot ni Tala. Ang pagbagsak nila ay ang simula ng aking pagbangon. Sa sandaling yon, ramdam ni Tala ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi dahil nakuha niya ang katarungan, kundi dahil tinanggap niya ang katotohanang ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama niya, kundi sa kung sino siya sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang naranasan. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating marang, yang bahay na pinag-awayan at pinagmalupitan ay wala na sa kamay ni Tala. Sa isang maliit ngunit maliwanag at maaliwalas na apartment sa probinsya, doon matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang mga dingding ay hindi nasaksi sa mga sigawan, kundi sa mga halahak ng isang ina at anak na muling nagkasama. Si Tala, na noon ay laging nakayuko at natatakot, ay makikita na ngayon sa kanyang maliit na negosyong bakery.
Ang bawat piraso ng tinapay na kanyang hinuhulma ay gawa sa pagmamahal at determinasyon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng validation mula sa asawa. Siya na ngayon ang humuhubog ng kanyang sariling kinabukasan. Isang hapon, nakatanggap siya ng sulat mula sa korte. Ang annulment ay pinal na. Kasabay nito ang balita tungkol kay Miguel at Doña Ising. Ang kanilang negosyo ay tuluyang naglaho. Ang mga kasosyo ay nagsampa ng kaso, at ang kanilang reputasyon ay naging abon na lamang sa social media na minsan ay ginamit nila para manlinlang. Wala na silang balita kung nasaan ang mga ito. At sa totoo lang, wala na rin paki ang puso ni Tala. Tala, anak. Tawag ng kanyang ina mula sa sala. Paglapit ni Tala, nakita niya ang kanyang ina na nakangiti. Hawak ang isang lumang litra, tunil lang 2 noong bata pa siya. Masaya ako na nakikita kitang ganito. Ang ningning sa mga mata mo, yan ang hinahanap ko sa loob ng mahabang panahon. Naupo si Tala sa tabi ng kanyang ina at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Nanay, akala ko noon ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ako. Pero naintindihan ko na ngayon. Ang totoong pag-ibig ay dapat nagpapalaya at nagpapahalaga sa atin. Tumingin si Tala sa labas ng bintana. Ang paglubog ng araw ay hindi na nakakatakot. Ito ay simbolo ng pagtatapos ng isang masamang panaginip. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsilbing aral. Hindi siya naging masama dahil sa kanilang kasamaan. Pinili niyang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sariling kaluluwa, upang wala ng bigat na magpipigil sa kanya sa paglipad. Hindi na siya ang asawang inalipusta. Hindi na siya ang biktima. Si Tala ay isa na ngayong babaeng may sariling boses, may sariling pangarap, at higit sa lahat, may sariling dignidad na kailanman ay hindi na niya hahayaang yurakan ng kahit sino paman. Ang kanyang paglaya ay hindi lamang pagtakas mula sa isang lalaki, kundi pagbabalik sa kanyang sarili. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang hangin ng pagbabago. Malaya na siya. At sa wakas, masaya na siya. Ang nakaraang buhay ni Tala ay isa na lamang lumang pahina ng libro na matagal na niyang naisara. Sa bawat umagang gumigising siya, ang amoy ng bagong lutong pandesal sa kanyang maliit na panaderya ang sumasalubong sa kanya. Isang amoy ng pagsisikap na bunga ng sarili niyang mga kamay.